sa buong mundo. Kasama ko, aking matalik na kaibigan. Matagal na namin siyang kasama. Wala pang year 2000. Correct. Correct. Sa UP PGH, kasama natin Dr. Jubert Benedicto. Okay, napakagaling na lung specialist. Lahat ng sakit nyo sa baga, ubo, lungs, kahit gaano kalala, kayang-kaya ni Dr. Jubert. Noon pa, believe na ako kay Dr. Jubert, ang dami niyang mga awards. Okay, umpisa natin nung resident. Matagal na yun, Oo, bale. bihirang-bihira itong mga awards mo. O, lahat naiinggit dito, most outstanding resident. Alam ko, may mga contest yan. Most outstanding fellow in training. At lately, ang dami niyang awards sa Philippine College of Chest Physicians, most outstanding researcher, sakit sa ulo, research, 2014, most outstanding public servant, yan ang gusto ko, 2015. At ngayon, siya nag-volunteer para turuan kayo at bibigay lahat ng libreng tips, di ba? Correct. Ang message ko lagi ganun, Jubert, lahat ng pwede ilusot dyan sa camera, itutulong natin kasi maraming kababayan natin mahihirap. I'm sure in your experience sa PGH. Oo, madami nga talaga, Willie. At yun nga ang gusto ko rin kaya ako sumadya dito kasi talaga nakikita ko marami silang tanong at madalas ang gusto lang nila yung tamang sagot. Tama. So nakakapanghinayang napipila sila sometimes sa PGH tapos minsan nadi-disappoint sila pag dahil nga sa dami ng pasyente sa PGH hindi nakakapag-spend ng tamang oras yung mga doktor para lang ma-educate sila dun sa kanilang sakit. Kaya gagawin natin, dito na lang natin i-educate lahat. Tama ka dyan. Si Dr. Jubert din ngayon head sa ICU, sa mga charity ICU sa PGH. Correct. 8 yung ICU, siya ang pinaka-boss doon. Tinitingnan niya na maganda ang gamutan, hindi lang sa lungs. Doc Jubert, topic mo is ubo. Lahat Ubo. ng klaseng ubo. Mga nakakabanas na ubo. Yes, Yan. lahat inuubo. Pwede mo umpisahan. O gusto mo na yung simpleng ubo namin. Kami yung may sipon, trangkaso, inubo. Tagal ng ubo eh. 2 Oo. weeks, 3 weeks. Oh, ang Pahirap talaga yung ubo na tama yan. ka dyan, lalo na sa mga panahong ito. Gusto ko lang bale i-share sa lahat na ang madalas talaga ang ubo, kinaklasify namin bilang specialista, either acute or chronic. Pero hindi na tayo dun masyado sa masyadong scientific. Tama ka dyan. Ang masasabi ko lang, may mga pag-aaral na dyan, both foreign tsaka dito sa Pilipinas, na ang most common causes ng ubo, pag acute or less than 2 weeks, hindi higit sa 2 linggo, madalas viral infection lang yan or allergic cough. Pag more than 2 weeks, madalas, ang tatlong causes ng ubo is either postnasal drip o yung tumutulong sipon mula sa Yan ang sinusitis. problema ko. Yan. Tapos ang isa is hika. Hika. Ang pangatlo, based sa mga pag-aaral sa mundo, ay reflux disease. Ulcer. Gastritis. Mga gastritis. Yung parang asido ng tiyan natin na dapat nandoon, bumabalik, pumapanhit, pumupunta sa may lalamunan, naiirita ang lalamunan natin, sanhi ng ubo. Sa Pilipinas, may ika-4, tuberculosis. Yan ang 4. So, iisa-isahin natin. Ang ganda ng explanation, Dr. Jubert. Kayo po nakikinig, tinitreat ko na lahat eh. Kasi, Doc Jubert, nakikita ko yung mga kababayan natin, mga millions ng followers natin. Oo. Kung ano yung survey nyo na mataas, yun din ang survey na mataas sa kanila. Okay. Kaya kung post-nasal drip, marami dyan, libo-libo may post-nasal drip. Tama ka Tinuturo ko na, okay, like kami, nagka-post-nasal drip, ano yung sanhi, gamutan ng post-nasal drip? Sa post-nasal drip kasi, ang ibig lang niyang sabihin, yung mga sinuses po natin sa ilong, nababarayan, namamaga. So instead na yung sipon natin ay tumutulo, madaling isinga, madaling ilabas, tumutulo po siya patalikod, may pamamaga na ngayon sa ngalangala, defense mechanism po ng baga yung pag-ubo. No? So bukod sa naiirita, defense mechanism niya ng baga kasi sinasabi ng baga, hindi dapat siya mahawa sa pamamaga o dun sa tulo ng sipon galing sa ilong. So, paano po siya ginagamot? Madalas binibigyan ng decongestant muna. Pwede ba? Oo, sabay siya decongestant tsaka anti-allergy. Ang gamot niya madalas. Kahit post-nasal drip lang. Yes. Pwede mo sabihin anong usually yung mga over-the-counter na brand, pero kung sasabihin na mo, decongestant, mga Decolgen yan or Nafarin A, no? So, madalas tablet.
tablet For yan. 3 days, 4 days? 5 days. Mga 5 days na Okay. pinapainom. 3 times a day, 5 days. Tapos sasabayan po natin ng anti-allergy kasi na-mention ko nga, ang isa pa diyang nakakasanhi ng ubo, yung tulo, kaya namamaga, na may made worse by allergy. Kaya nagbibigay po tayo ng anti-allergy. So, Tulad nandun na yan, mga cetirizine or levocetirizine, mga loratadine, yan, mga ganyan po, yung may mga tidin-tidin. Itong dalawang gamot sa sipon at sa allergy, sino ang karamihan pwede uminom? Sino ang hindi pwede? Mga kung may high blood. Madalas yun ang sinasabi namin. Oo. Kung may high blood siya, dahil nga sa component po ng mga decongestant, dahil binabawasan niya yung pamamaga ng sinuses, pinapakontract niya po yung blood vessels doon na maliliit. So, madalas, sa ibang may high blood, it can cause na acutely tumataas yung blood pressure. Yung iba naman po, lalo yung mga nagtatrabaho, talagang careful dahil sinasabi talaga nila, Doc, nakakaantok ba yan? Yung lahat ng cetirizine, gano'n? Oo, yung decongestant actually, yung sa iba, inaantok na. Oo. Dahil yung sa component ng phenylpropanolamine, no? So meron siyang mild sedating effect para sa iba. Hindi po lahat inaantok doon. Pero meron talagang napaka-sensitive, konting dose lang noon, isang tableta lang, pakiramdam nila nagiging drowsy. So maskin ang trabaho nila na apektuhan. So paano gagawin? Usually po talaga Makatrabaho o hindi? madalas talaga ang sinasabi ko sa pasyente, mas bihira po ang epekto na nakakaantok as decongestant kumpara sa anti-allergy. Kaya madalas po ng anti-allergy na nakakaantok, yun po yung mga diphenhydramine or Benadryl, no? Okay. So yun yung mas nakakaantok, yung tawag nga natin yung mga lumang generation ng antihistamine. Yung mga bagong generation na antihistamine, tulad nung na-mention natin, loratadine, cetirizine, levocetirizine, bilastine, hindi po yan nakakaantok. Ebastine, hindi po siya dapat nakakaantok. Pero, meron akong mga kaibigan na maskin sa mga non-sedating, inaantok. So, madalas sinasabi sa mga kaibigan ko, excuse nyo na lang yung katamaran na yon, ano? Pero, meron po talaga ring inaantok. Kaya, it really depends on the person. Pero usually, kung post-nasal drip on top of the decongestant, talagang ginagawa po natin at least 7 days yan, yung anti-allergy. Para mawala. Para mawala siya totally. Dati may tinawagan ako sa doktor, binigay sa akin yung carbocysteine or fluimucil. May role pa ba tong sa plema? Carbocysteine, yan yung Ambroxol? mga mucoactive agents na tinatawag May tulong namin. ba o hindi? Kung sa tingin nyo talagang may plema, it's really more of hirap ka maglabas ng plema, pakiramdam mo nakabara, yon may tulong yon. Pero kunyari, dahil lang sa postnasal drip, because of the dripping sensation, pakiramdam mo may plema na ilalabas mo, I would prioritize yung decongestant and anti-allergy more. Okay. So, yung mga binibigay na ganyan, madalas dun kami more after sa symptomatic relief na lang yon. Pag merong ganitong sipon, post-nasal drip, minsan parang merong madikit dito sa umaga, pagising mo may konting kulay puti, kulay dilaw. Ano ba yon? Galing na sa baga? Yun, di ba? Yes, pwede siyang galing sa baga or pamamagalang yun ng alangala, no? Kaya yung sinasabi niyong paninikip, kasi nga yun yung reaction ng baga natin, na nagtitwitch siya para hindi sa kanya bumagsak yung sipon na galing sa taas. So nagtitwitch, so pakiramdam mo mas madalas ka ubuhin sa umaga. Pagbangon, nairita pa lalo dahil na humiga ka. So yung tulo ng sipon, naipon doon, tapos gusto mo ngayon siya ilabas. Pero may sinasabi na rin sila, Willie, na parang one airway disease na tinatawag. Kasi tandaan natin, yung lining ng ating nasal passages all the way sa baga, halos pare-pareho lang yung lining na yan. So, ang line of thinking ng ibang concept is that pag namamaga yung nasa taas, ganun din ang namamaga din yung nasa baba kasi Pati yung similar baga. lining. Balik. Pareho yon. Mula nasal passages hanggang pababa ng baga. So meron talagang mga ganong tao na napaka-sensitive. So, anong gamutan sa gano'n? Ano yun? Parang hika na to? Pag namamaga na yung daanan ng hangin mo, daanan ng hangin or tubo ng daanan ng hangin, yan na yung definition ngayon ng hika. Napatunayan kasi sa mga pag-aaral na as much as 80% ng mga may hika may postnasal drip.
Tapos as much as 40% ng mga may postnasal drip may hika. Okay. So, explain naman natin yung next, yung Sige. hika. Ito, pakita natin. May board tayo. Hubert. Ayos. Ano ba Oo. tong hika na to? Ano gusto mo i-explain dito? So, kung sakasakali, yung hika, tulad ng pinapakita ng board natin, unang-una may pwedeng trigger. No? Trigger, ibig sabihin, anong insulto ang makakapagsanhi kung ba't mamamaga yung daanan ng hangin. Okay. So, tulad ng nasa board natin, ang most common trigger, yung balahibo sa hayop, mga usok, mga malalakas na amoy, no? Ang madalas ng trigger dito sa Pilipinas, house dust mite pa rin. So, alikabok, no? Okay. Alikabok. O, tapos, ang nangyayari, lalo na kung ikaw ay susceptible, pag nalanghap mo yon, Malamig. mamamaga yung daanan ng hangin mo. Ito yung No? daanan. Daanan ng hangin. So, ang daanan ng hangin natin, dapat po hindi ganito ka namamaga. Manipis lang po siya, walang plema. Paki-explain, Hubert, sa ano ba ito sa kababayan natin para maintindihan Ito nila. bali yung tubo ng daanan ng hangin or Tubo, airway, tapos, airway na tinatawag, tubo ng daanan ng hangin. Tandaan po natin na yung daanan ng hangin natin habang papunta po sa periphery or sa tagiliran, mas lumiliit po ng lumiliit yung caliber ng tubo. Siyempre, dahil mas maganda dapat tayo mag-oxygen. Okay. So you can just imagine, pag namamaga po ang daanan ng tubo ng isang tao dahil nga po siya ay may hika, may tamang stimulus na nakapag-irita, nakapag-cause po ng pamamaga sa daanan ng hangin, bilang reaksyon, yung baga po, yung lining ng tubo, lumuluha. Kaya po siya may parang mucus, yung sinabi mo nga, Dami Willie. plema nito. Plema, or yung sinabi mo kahit puti, na sometimes clear naman. Yun po ay manifestation ng pamamaga sa daanan ng hangin. So, ano pong nangyayari? You can just imagine na habang tayo ay padulo ng padulo, no, sa tagiliran, mas maliit po yung caliber ng daanan ng hangin. So, konting pamamaga lang po doon, grabe na ang epekto sa pag-oxygen. Mas lalo na, dinagdagan mo pa ng plema. Di mas lalo na ngayon nabara yung daanan ng hangin. So ito, nakikita to sa asthma? Sa asthma po yan, sa may Okay. hika. So, pag sa mga may hika, kailangan ba may sound lagi? May tumutunog? Napakagandang tanong. Oo. Kasi madalas yan yung concept ng kababayan, Dok, wala naman akong hika, walang huni. Walang huni nga. Opo. Yung huni po, nangyayari dahil nga po numinipis po yung butas sa daanan ng hangin. So you can just imagine, pag pumapasok po yung hangin, sumisipol. Pero po, pag walang tunog, ang isang may hika, kaming bilang espesyalista, mas dangerous na sign po yun sa amin. Ulitin natin, pag ang hika, walang tunog, mas delikado. Opo. Kasi wala na pong ang pasok na hangin. Correct. Wala nang pumapasok, mas kipot yung daanan ng hangin, ibig sabihin, grabe na yung pamamaga, grabe din yung plemang nakabara. Marami namamatay sa hika, di ba? Mga Correct. bata pa. Oo, lalo na kasi napababayaan. Pero bago po tayo matapos dun sa manifestation ng hika, meron din namang cough variant asthma na tinatawag. Okay. So instead po na yung typical na hinihingal sila, humuhuni, ang manifestation po ng pamamaga ng daanan ng hangin nila, ubo. Ubo. So yun yung mga nakakabanas na ubo, sasabihin nila sa'yo, generally dry cough. Pero Doc, nailalabas ko po yung plema ko, parang laway lang nga po, no? Yan lang ang sasabihin nila. So, yan po, Hika din yun. hika din yun. Cough variant asthma po So siya. anong test kailangan? Meron din Yun. tayong mga doctors na Oo. nanonood. Spirometry po talaga ang gold standard pa rin ngayon. Spirometry for asthma. Para po sa hika. Ibig lang po nang sabihin ng spirometry, kayo sa mga ospital, available po yan. Hihinga po ng malalim ang isang individual. Tapos ikakabit po namin siya sa isang mouthpiece. Nakakabit po yan sa isang computer. Yes. Tapos siya ay bubuga. Isang malakas na buga, no, as much as he can. Okay. Tapos may kino-compute po kami niyan sa computer. Kung Kung pasok po siya doon sa criteria ng may hika. No? So, yung iba pong hindi nawawala yung ubo. Tapos sa tingin namin, alam mo, may history to ng allergy, may history, family history ng hika. So, sa tingin po namin, baka hika yan, kaya siya hindi nawawala ang ubo. Sinasubject namin siya sa spirometry.
After po ng initial test, binibigyan po siya ng salbutamol, Ventolin. Titignan natin kung gawin niya ulit yung examinasyon, magbabago po yung caliber okay. na daanan ng hangin. Pag gumanda, hika. Most likely po hika yun. Magkano ang spirometry? Sa PGH, relatively mura siya, hindi pa rin ho kami nagtataas. Kahit bago yung equipment, 600 pesos. Sa private. Umaabot po siya ng 2,000 to 4,000 Para sa 2D pesos. echo pala. Yun. Sino kailangan mag-spirometry sa mga nakikinig sa atin ngayon? Kayo po ay kailangan mag-spirometry pag number 1, kung kayo ay inuubo pong matagal na, let's say more than 2 weeks, at binigyan na kayo ng gamot ng doktor, ng kahit ano, hindi gumagaling. Number 2, kung talagang may family history, may history ka ng allergy, nanay, tatay mo or kapatid, meron pong may hika, mas maganda pong spirometry ka. Yung isa pa hong indication for spirometry, ginagawa namin siya for strong smokers. Pero po, i-rule out po yung COPD niyan. Pati So, COPD, emphysema, pwede rin ang spirometry. Bronchitis, chronic bronchitis, spirometry po Sa talaga. healthy na tao, gusto ko lang ipacheck yung baga ko, pwede rin? Pwede rin. In fact, isa po siya sa clearance pag magsusports, pag nagba-mountain climbing, yung mga triathlete, isa po yan sa clearance. Mga runner. Runner. Opo, kasi marami, ina-mention mo yung maraming namamatay, ano? Oo. Isa actually sa po pwedeng sumumpong hika, no? Hindi mo alam na may hika ka, tumatakbo akong 10K. Naiba ngayon yung environment mo, pinatakbo ka sa bundok. Pinatakbo ka sa bundok. Kulang yung oxygen, meron pala dong trigger kasi ayaw mo pala ng lamig, no? So ito ka tumakbo, nagkaroon ka ng sufficient trigger na magaya yung daanan ng hangin mo. Sa tingin mo naman walang huni, so akala mo hindi naman hika. So anong ginagawa usually? Hindi sila huminto sa pagtakbo, di ba? Sige pa rin, sige. Yun pala, sumpong na ng hika yun. Napaka-silent killer. Pakita natin, Doc, please, ito. Dr. Jubert, sa mga gamutan sa hika, unahin natin muna yung pag-iwas dito sa mga allergen triggers. Paano iiwasan itong anim na yan? So, meron tayo dyan kasi yung sa mga balahibo ng aso or pusa, so madalas sinasabi talaga namin, kung pwede, huwag ka na mag-alaga ng pusa or aso. So, huwag na mag-alaga? Pero meron na, or ilalabas mo nga no, sa labas, huwag na sa loob. Pero meron kaming mga pasyente, ang may alaga naman daw ng aso or pusa, yung asawa, hindi naman daw siya. So sasabihin namin sa asawa, mamili ka sinong gusto mo, yung aso pusa o yung asawa mo. Baka yung aso. Yun na nga ang mahirap. Pero yun talaga ang the best. Meron na ring mga aso na yung halos walang balahibo or napaka-iksi ng balahibo. Okay lang yun. Kasi hindi sila masyado nag-shed ng hair. Okay. Ano pa iba nakaka-allergy? So, yung mga pollution, no? So, yung mga usok, na masking sa siga, or yung mga usok sa tambucho, mahirap po iwasan yan. Sinasabi na lang po namin sa pasyente namin, mag-mask ka kung gusto mo. Para wag mo malanghap. Minsan ba napapayo nyo na sa mga may hika o emphysema na pumunta sa probinsya? Napapayo namin yon, lalo na sila din mismo ang nagsasabi, Doc, alam nyo nung bakasyon, okay naman ang pakiramdam ko nung umuwi ako ng probinsya. Maganda ba malapit sa dagat o hindi? Wala pong study na nagsasabing may lamang siya. Kaya lang natin naging concept na mas maganda yung malapit sa dagat. Kasi moist yung air. Moist. Kasi galing siya doon, kaya maganda ang pasok ng hangin. Same goes na ang, di ba, madalas na may hika, nagsasabi, mas maganda, Doc, na sports swimming. Kasi yung moist din. Kasi moist, no? Yun lang yun. Sa weather naman kasi, pag ang sumpong mo ay dahil po sa panahon, mahirap din kontrolin yun. Kasi hindi naman natin Panahon nakokontrol. nagsusumpong? Malamig, mainit? Depende po talaga sa pasyente yon or sa individual. Meron talagang mga individual mas hiyang sa malamig, meron namang individual mas hiyang po sa warm, no? So wala po siya talagang pinipili. Pero ang mahirap po diyang kontrolin dahil nga po weather. So anong ina-advise namin? Sa US or ibang countries, pag ang nagpapasumpong sa kanila weather, kasi alam naman nila papasok na ang winter months, di ba? Winter months. Ina-advise mag Montelukast na matagal. Gamutan na tayo. Yun yung matagal na lang.
Pag Hindi, yun malamig yung pag-iwas. Yun yung ginagawa binibigyan nilang ng pag-iwas. Montelukast Lalo na pag seasonal kasi. tablet. Oo, tablet. Okay ba siya? Once a day siya, so usually tumatagal siyang 3 months. May pag-aaral, 2 to 3 months dire-diretso. So, To prevent asthma. yes, Bakit preventive hindi na lang therapy. yung mga puff sa asthma? Yun. Pag ang puff po kasi sa hika, ang contents niya either inhaled steroid o yung bronchodilator Oo. or pamparelax sa Correct. daanan ng hangin. Pwede po nilang gawin yon pero kasi siya preventive therapy. So that means, yung isang pasyente kasi usually, either bibigyan mo siya ng low dose na steroid containing na inhaler or yung as needed. Pag pakiramdam niyang andyan na yung sumpong, yung rescue medication tulad ng mga Ventolin, ganyan. So, kailan yung Montelukast tablet? Kailan yung inhaler na... Nasa pasyente yon. May mga pasyente talagang they would prefer tablets. Pareho rather lang effect than- ng tablet. Which Yes. is better? Sa mga pag-aaral po, yung low dose steroid ang preferred namin na inhaler. Low dose lang. Tulad ng dose. ano? Pwede mo For sabihin. example, Ano yung mga mura? mga may fluticasone containing, fluticasone salmeterol. So, ang mga brand name po niyan usually Flutizal, Mura yan po yun. yung relatively na mura. Yung Seretide, Seretide, yun yung pinakamahal. innovator. So, low Pero dose, maganda mga 100 micrograms lang to 125 micrograms ng Pwede na yun sa fluticasone per kanila. day. Opo. 100 Nung- dinadahan-dahan ko kasi. Oo. 125 microgram. ng fluticasone, yung steroid component Once a po. day, twice a day. Once a day po pwede nang lumusot. Once a day pwede nang lumusot. For how long? Kung ang nagpapasumpong po sa kanya ay yung panahon ulit, habang ganyan po yung panahon. Tapos pag wala nang Kasi as sumpong, preventive Hinto. Hinto. Okay. So, ganun lang kasimple. Yung mga ibang kababayan natin, Dr. Jupiter, kasi expert kita nyo, ang lalim ng discussion, ha? Minsan kasi itong mga followers ko sabi, Doc, ang dali-dali naman ang discussion mo. Doc, ang lalim-lalim. Ngayon, ito malalim. Tayo sa gitna. Hindi gitna to, malalim to. Diba? Marami rin tayong doctors na nakikinig kasi diba, pulmo ka, kailangan din namin non-pulmo. So, yung mga gamot, yun na nga, step by step, ituturo natin. So, gaano katagal, paano iniinom? Para to sa hika muna. Sa hika lang tayo. So, sa hika lang po, no? Clarify ko lang, para sa hika. Ang gusto po namin dyan usually is dapat po merong inhaled steroid para po humupa yung pamamaga ng daanan ng hangin. Okay. Kasi yun po ang ugat or sanhi ng lahat ng simptomas ng pasyente. Kay ubo, kay huni, kay hingal. Ang dose 125. Pero pag may atake, mataas ang dose. Ang usually pong, depende kasi sa yung dose depende kung gaano kadalas sumumpong yung hika niya. Let's say in the past 2 months, gaano po siya kadalas Let's say sinumpong. madalas, araw-araw. Ang usually pong gusto namin para malaman yung control ng hika ninyo is, gusto po namin, ini-aim namin yung nocturnal symptoms mo or yung mga sintomas mo tuwing gabi, kung pwede talaga 0. Yung ano ba sintomas sa gabi? yung nagigising ka sa kalagitnaan ng gabi, parang hinihingal, or in the case of some, ubo. Ubo, no? Ubo. Hindi necessarily hingal or huni. Ubo, kaya hindi siya makatulog. Pangalawa, gusto po namin maging functional ka during daytime. So, kung ano yung gusto mo, hindi mo kailangan gumamit ng rescue medication mo. Okay? Tapos, rescue, ito mga salbutamol. oo, yung mga kulay blue po yan or kulay green. Kasi Yan ang color-coded po yun. Rescue medication. Blue and green ang rescue. Rescue. Red, violet, or brown, steroid containing. Ulit nga, hindi ko alam yun. Kaya ano po siya, it's a must na pag may kumpanya, ganun po ang ginagawa nila. Ulit, repeat. Pag rescue, Rescue. gagamitin mo lang tuwing kailangan, tuwing pag may sumpong. Kulay blue po yan usually or green. Blue or green. Yung canister po, yung canister. Pag violet, brown, orange, or red, ibig po sabihin steroid containing po Mas yung... maganda yun. Yun ang pang-maintenance po or controller na gamot. Ibig sabihin, may sumpong o wala, Tuloy-tuloy. gagamitin mong regular. Ngayon, mabalik tayo dun sa tanong mo, Willie, gaano ba kataas and everything? Yes, yung dose. Usually po kasi, pag kayo'y kumonsult na sa pulmonologist, ibig sabihin, nababother na kayo ng atake nyo. mataas Bihira kami makakuha ng na-discover lang namin, ay baka may hika ka. No? Usually talaga symptomatic, kaya tama ka, mataas na yung dose.
So usually po yung fluticasone component ng mga gamot, or let's say sabihin na natin Seretide or Flutizal, 250 micrograms at least per day yon. Once a day, twice a day yung papa. So yung pag 125 po siya, twice a day. Pero meron naman pong 250 micrograms either 1 to 2 times a day. So 250 to 500 micrograms per day. Dr. Jubert, ito ang problema ng Pilipinas. Oo. Karamihan ng may hika, nakikita ko siguro 80%. Ewan ko, sa nakikita ko, Mm-mm. puro na lang Ventolin, puro na lang Tama ka salbutamol. dyan. Hanggang talagang hindi na kaya, mukhang bibigay na yung katawan, puro na lang salbutamol, salbutamol. Bakit, ano ba to? Maling paniniwala? Kasi, hanggang doon na lang sila? Hindi, unang-una kasi number Kailangan 1. kasi steroids. Oo. Ganun po yung ginagawa ng ibang pasyente kasi yun ang nararamdaman nilang ginhawa kaagad. Okay. Di ho ba? Nahihirapan siya huminga, kinakapos siya ng hangin. Pag ginamit niya yung Ventolin, bumuka yung daanan ng hangin niya dahil nag-relax yung muscle ng daanan ng hangin, nakaginhawa sa kanya. Yung po kasing steroid, hindi niyo po mararamdaman ang ginhawa kaagad. Pero tama ka dyan, pag may steroid ang isang bomba natin or inhaler, yun po yung nakakagamot ng ugat ng problema natin, which is yung pamamaga ng daanan ng hangin. Doon lang siya gagaling. Doon lang po siya talaga gagaling. Habang hindi po nawawala yung pamamaga ng daanan ng hangin, magiging sensitibo kayo sa kahit anong trigger. Talagang manginginig po yung daanan ng hangin ninyo pag kayo po'y nakalanghap ng tamang trigger. In short, susumpong at susumpong po yung hika ninyo. So para pong na-mask siya, or natabunan lang nitong Ventolin. Hindi niya po nagamot yung ugat ng problema. So walang choice yung mga mahika, madalas ang atake, kailangan talaga mag-steroids inhaler. Ang problema na lang ngayon ay yung problema natin sa pera. So magkano yung pinakamurang steroids inhaler? Oo. At yung iba nagta-tablet, alam mo Oo. naman. Oo. Unang-una po, yung mga steroid inhaler natin, nasa PNDF na siya. So, nasa formulary na po siya, kaya mas mura po siya, lalo na sa loob ng government hospitals. Sa government hospital kayo bibili. Oo. So, meron po kaming mga steroid containing, let's say, for example, sa PGH, Paano nila less than sasabihin sa 1,000. doktor nila na ito gusto nila? Pwede bang fluticasone? Generic po. Generic Normally, naman. it's fluticasone. Yes, fluticasone na steroid yung nandoon. Ang pinaka-popular. Yes. Wala na yung mga budesonide. Meron pa, pero yung fluticasone kasi maraming generic. Maraming generic. Maraming generic, Magkano kaya mas mura. isang, Meron pong 700 pesos. Pinakamura, 700 per month. Per month, yes, per month. Ilibre na lang to talaga. Oo. Yan na lang pamigay natin. Hindi. Actually, dapat pwede nga ipamigay yun. Actually po, meron po sa PGH, na pag-usapan natin kanina, yung Duterte funds po. So, Duterte funds or DSWD funds, kahit po sa outpatient namin po pwedeng ang pasyente mabigyan ng maintenance. So, Makakakuha sila doon, subukan nila. pumayag si Pangulong Duterte na maski yung maintenance, libre. Or yun yung sagot. So, yung concept ng ibang pasyente ay yung pondo dyan sa PGH pang inpatient lang. So, kailangan ko magpa-admit. Hindi po, basta po ma-evaluate kayo ng social worker ng maayos, pwede po kayo pumasok dun sa President's Fund or DSWD funds para po yung maintenance ninyo. Like in this case, kung kailangan nyo po talaga ng inhaler, prescribe ng doktor, libre po siya. Pero sa PGH lang, di ba? Ang ibang ginawa po hospital, kasi di ba? ng Pangulo is ginawa niyang model yung PGH for NCR. So meron pong ibang government hospital. For example, kung tama yung pagkakatanda ko sa Pampanga, yung Jose B. Lingad ba? Oo, na libre din. Parang ganun po yung mekanismo. Tapos ini-expand po nga nila kasi nga po available na siya sa national formulary. Pagdating sa iba gumagamit ng tablet. Nga pala yung nasabi mga mo. prednisone. Tandaan po natin kasi yung Bawal, prednisone, steroid containing po yun. Mga tableta bawal. Yung mga tableta, yun yung mga maliliit na medyo mapait ang lasa, di ba? Pag Maraming nilunok. gumagamit. So, definitely tama po yun in a way kasi meron po siya para sa pamamaga. Pero hindi po siya number one long term. Hindi po siya pang araw-araw na pang matagalan. Madalas binibigay lang po namin siya kung meron kang acute na sumpong ng hika para po makontrol kaagad yung pamamaga sa daanan ng hangin.
Pero hindi po siya pang matagalan kasi haba pong tumatagal yung mga masamang epekto ng steroid, yung namamaga yung mukha, no? Yung madaling masugatan. Yan po ay mas madaling magkaroon ng sakit kasi yung immune system bumabagsak. So lahat po yan mas nagiging evident habang tumatagal po yung oral na steroid. Na-mention mo yung ibang tableta. Meron din pong mga tableta tulad ng Theophylline. Yes. Mahilig din po yung kababayan natin yan. No, tulad po nung nasabi ko sa Ventolin, yung Theophylline kasi pag nilunok mo within 1 to 2 hours, maginhawa na yung pakiramdam mo. Pwede rin maintenance? Ay, hindi. Ay, hindi. Madalas, pandagdag lang namin siya. So, nandun ka pa rin sa, let's say, inhaled steroid as your maintenance. Pag hindi ka pa rin nakokontrol, medyo mataas na yung dose mo, pwede kang magdagdag tulad ng Theophylline, lalo na kung ang bothersome sa'yo, nighttime symptoms. Sa hika, final tips bago natin tapusin tong gap natin, Dr. Jubert. Meron pa bang ibang home remedy? Okay. Mga humidifier, hangin, breathing technique, yan. meron ba? Para po sa hika talaga, ang line of thinking namin, pamamaga ng daanan ng hangin yung kalaban. So gusto po natin talaga yung maintenance ninyo kung kayo'y mangangailangan yung may steroid na inhaler. Bakit po inhaler ang preferred namin? Kasi diretso po sa baga yung epekto, hindi na po siya systemic. Kaya yun po ang gusto namin. Tapos napaka-importante yung na-mention mo kanina, Willie, yung pag-iwas sa trigger. Kung alam nyo po kung saan kayo allergy, in the first place, iwasan po natin yon. Yung na-mention mo rin, yung nebulizer, yes, pwede pa rin yung nebulizer, pero pang-emergency lang po siya. Pag tama po ang gamit nyo sa inhaler kasi, yan po ay as effective ng nebulizer. Pero meron po talagang sinusumpong na, nahirapan na maghabol ng hininga niya, Pwede na. pwede na yung nebulizer. Okay.